Ang pagsakop ni Genghis Khan sa dinastyang Jurchen Qin sa Hilagang China ay isang malaking pagbabago. Nakakuha ang mga Mongol ng maraming kayamanan, teknolohiya, at bihasang tagapamahala na nagpapatunay sa galing at kakayahan ni Khan. Nang masupil ang silangan, tumingin siya sa kanluran, patungo sa Imperyong Khwarezmian, isang makapangyarihang estado ng Persia na kumokontrol sa Silk Road. Akala ng Shah ng Khwarezm na ang mga Mongol ay simpleng barbaro lang, isang malaking pagkakamali. Si Genghis Khan, gayunpaman, ay hindi lang naghangad ng pananakop, kundi isang pandaigdigang sistema ng kalakalan at batas. Naisip niya ang isang mundo na konektado ng komersyo, hindi lang ng giyera. Ang mga Khwarezmian, kasama ang kanilang mga maalamat na lungsod at kayamanan, ang susunod na hakbang. Ngunit ang kayabangan at hindi pagkaintindihan ay magiging sanhi ng labanan. Ang agila ng steppe ay handa ng lumipad pakanluran, at ang mundo ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang mga kwento ng yaman at galing ng Imperyong Khwarezmian ay nakarating kay Genghis Khan sa pamamagitan ng mga mangangalakal ng Silk Road. Nakinig siya, nabighani sa mga kwento ng Samarkand at Bukhara, mga sentro ng komersyo at kaalaman. Hinikayat siya ng mga mangangalakal na makipag-ugnayan kay Shah Muhammad, nangangako na malugod na tanggapin ang kalakalan. Nakita ni Khan ang pagkakataon, kaya nagpadala siya ng diplomatikong caravan. Hindi may sandata, kundi may mga kalakal at mensahe ng kapayapaan. Pinangarap niya ang isang mundo kung saan ang mga mangangalakal ay ligtas na makapaglakbay mula sa isang dulo ng kanyang imperyo patungo sa isa pa. Ang kilos na ito ay isang paanyaya upang magsimula ng bagong panahon ng pandaigdigang komersyo. Ngunit may ibang plano ang kapalaran. Ang mga sugo ni Genghis Khan ay dumating sa korte ng Shah na may mga regalo at panukala para sa kapayapaan at kalakalan. Ang Shah, na bulag sa pagmamataas, ay binalewala ang mga Mongol bilang mga baguhan at tinrato ang delegasyon ng may paghamak. Ang kanyang mga tagagapayo ay nahati, ang ilan ay nagbabala tungkol sa kapangyarihan ng Mongol, ang iba naman ay pinagtatawanan ng banta. Ang tugon ng Shah ay hindi tiyak, hindi kinikilala ang seryosong alok. Ang kayabangan na ito ay sumira sa relasyon, ginagawang hinala ang pagkakataon para sa pakikipagtulungan. Nagtapos ang sayaw ng diplomasiya sa kawalan ng tiwala. Naitanim ang mga binhi ng sakuna. Sa pagtitiwala sa salita ng Shah, nagpadala si Genghis Khan ng isang malaking caravan ng kalakalan sa Otrar na pinamunuan ng kanyang sariling opisyal. Ang gobernador ng lungsod, si Inalchuk, na pinamunuan ng kasakiman at hinala, ay inakusahan ng mga mangangalakal ng paniniktik at pinatay ang lahat ng 450, kinukuha ang kanilang mga kalakal. Isang nakaligtas lamang ang nakatakas upang ikwento ang nangyari. Ang massacre ay isang nakakagulat na pagtataksil, isang insulto sa autoridad ni Khan, at isang paglabag sa bawat pamantayan. Ang galit ni Genghis Khan ay malamig at lubos. Nasunog ang sanga ng oliba, naitakda ang entablado para sa paghiganti. Hindi na maiwasan ang digmaan. Kahit matapos ang massacre sa Otrar, humingi pa rin si Genghis Khan ng hustisya, ibigay si Inalchuk. Tumugon ang Shah ng karagdagang insulto, pinatay ang isang sugo ng Mongol at pinahiya ang iba pa. Ito ang nagtatakda ng kapalaran ng imperyo. Maingat na naghanda si Genghis Khan para sa digmaan. Tinipon ang kanyang mga general at nagplano ng isang multi-pronged na pagsalakay. Walang tigil na nagsanay ang mga Mongol, nag-imbak ng mga supply, at nagtatag ng malawak na network ng komunikasyon. Nananawagan ang Shah para sa banal na digmaan. Idineklara ni Khan ang kanyang sariling banal na misyon. Mahigit 100,000 Mongol ang nagmarch sa Pakanluran, isang puwersa ng kalikasan na pinakawalan. Paparating na ang bagyo, at walang makakapigil dito. Ipinadala ni Genghis Khan ang kanyang anak na si Jochi na may isang pangkat upang suriin ang gilid ng Khwarezmian. Ang Shah, na tiwala sa kanyang mga bilang, ay ipinadala ang kanyang anak na si Jalal al-Din upang durugin sila. Sa kapatagan malapit sa Sir Darya, sumalakay ang mga Persian, umaasa ng madaling tagumpay. Ang mga Mongol na bihasa sa Peking pag-atras ay niloko sila at bumalik na may nakamamatay na mga pana. Nagtapos ang labanan sa isang madugong pagkapatas, ngunit umatras ang mga Mongol sa perpektong ayos na nag-iwan sa mga Persian na nanginginig. Nagdusa ang mga Khwarezmian ng malaking pagkalugi at natutunan na ang kanilang kaaway ay hindi basta-basta. Nakakuha ang mga Mongol ng mahalagang impormasyon. Nawasak ang alamat ng kahinaan ng Mongol.
Ikinakalat ng Shah ang kanyang mga hukbo sa mga pinatibay na lungsod sa paniniwalang ililigtas siya ng mga pader. Si Genghis Khan, na laging may kakayahang umangkop, ay nagdala ng mga inhinyero ng Tsino upang gumawa ng mga kagamitan sa pagkubkob. Kinubkob ng mga Mongol ang Otrar, gamit ang mga tirador, apoy, at maging ang mga ilog na inilihis. Bumagsak ang lungsod, pinatay si Inalchuk gamit ang tinunaw na pilak, isang brutal na babala. Sumunod din ang Bukhara at Samarkand. Ang kanilang mga pader ay walang panama sa galing at takot ng Mongol. Ang diskarte sa pagtatanggol ng Shah ang nagdulot ng kapahamakan sa kanyang mga tao. Sunod-sunod na bumagsak ang mga lungsod. Ang kanilang mga populasyon ay pinatay o inalipin. Hindi mapigilan ang hukbo ng Mongol. Habang bumabagsak ang kanyang mga lungsod, tumakas si Shah Muhammad, iniiwan ang kanyang mga tao. Pinakawalan ni Genghis Khan ang kanyang mga general na sina Jebe at Subutay upang tugisin siya. Ang Shah, na dating makapangyarihan, ay naging isang takas, walang tigil na hinahabol sa buong Persya. Iniwan siya ng kanyang mga tagasunod, nawala ang kanyang autoridad. Namatay siya ng mag-isa sa isang liblib na isla ng Caspian, wasak at nakalimutan. Lubusang nawasak ang Imperyong Khwarezmian. Ang paghihiganti ng mga Mongol ay ganap, isang babala sa mundo. Mula sa isang gawa ng pagtataksil, isang buong sibilisasyon ang nabura. Tunay na nagsimula ang panahon ni Genghis Khan.